Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. At madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kabayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ni Atty. Topacio. Napakaganda po nito mga tambay. At talagang binoljak niya po at pinagsisipa at pinagtatadyakan umano at may uppercut pa. Ito pong grupo ng Binagoong Pilipinas at ito pong sabwatan nila umano. Binanatan po ito mga tambay. Pati po yung tinatawag niya na Blue Ribbon Committee ay naging pink ribbon na daw po, pink ribbon. At syempre po ay binanatan niya rin po rito si Bonget mga tambay, si Bonget. Pakinggan po natin. Marami pong binanatan si Atty. Topacio eh. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Diesel dyan. Yung baliktad na talaga ang mundo ngayon ha. Ang whistleblower yung kinasuhan. Si Diskaya, pinahihirapan. Di ba? Si Marcoleta, yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal. Ngayon, pinag-iinitan pa ng COMELEC. Halatang halata kayo, mga bok. Kasi ang COMELEC wala nang independence ng COMELEC eh. Grabe na ang ginagawa nitong COMELEC, wala nang kredibilidad. Alam mo, ang mga institusyon natin wasak na. Wala nagtitiwala sa BRC under Lacson. Walang nagtitiwala na dyan, tinatawanan na lang yan. Kasi kitang-kita mo naman si Lacson eh. Nag-prejudge na agad. Yun ang masakit. Kaya nga eh. Di ba kaya nga kinall out siya ni Senator Marcoleta, you are the chairman, you should not be making judgments, di ba? Yes. As to credibility, etc. Ngayon, nagsalita na naman. Alam nyo, eto ang yung kay Saldico, para tapusin na natin itong kay Saldico. Opo. May halaga ba yan? Sinasabi kasi nila, walang halaga. Bakit walang halaga? Explain nyo sa akin. Kasi, may tao, lumabas. May personal knowledge siya. Meron siyang mga detalye na pinakikita. Di ba sabi ka niya, bago daw magsalita si Ping, tignan mo muna yung binibigay kong dokumentong hirap kay Ping hindi pa nakikita dumaldal na Yun lang. Tignan mo muna yung dokumentong pinakikita kasi itugma mo muna doon sa mga insertions kung tama. Si Ping dumaldal na agad. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yan? Baka Pink Ribbon Committee na lang yan. Di ba? Parang personal friend lang. Ganun lang. At walang gobyerno. LGBTQ na lang ang kahulugan yan. Yun nga po. Niya. Masakit yun. Hindi. Kasi nga, nagpi-prejudge. Basta tinamaan si Martin at ang Pangulo, Opo. talagang hinaharangan na nila Mas matindi pa yung harang sa Mendiola yung ginagawa nila. Di ba? Sinasabi na agad niya, may value po yan because my whistleblower. Ang dapat dyan ay tignan nyo kung may katotohanan o wala yung sinasabi, hindi bastang, hindi under oath. Nililigtas mo lang yung sarili mo. Okay, pagpalagay na natin, inililigtas lang niya sarili niya. Pagpalagay na natin. Tignan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Impormasyon yan sa intelligence po. Lahat ng intel mali tama. Titignan mo kung saan ang pagtutunguhan. Malay mo totoo. Hindi mo basta sasabihin, wala yan. Ito okay. Hindi mo makukuha yung buong picture. Yan. Yun lang. Kita nyo Sinasabi ko sa inyo, may value yan. Anong value yan? May tao. In-identify niya yung sarili niya. Opo. May personal siyang kaalaman, hindi to hearsay. May mga attorney Google na naman dyan, meron na naman. Alam mo, nakakahawa pala yung attorney Google Yung original ni Dan Fernandez na attorney Google, nahawa na si Ping Lacson. Senator Google na siya. Nahawa na siya ni attorney Google. Nagsasalita na pati si Tito Soto. Nag-Senate President Google na siya, di ba? Sasabihin pa niya, on points of law, kadibati mo abogado. Si Alan Peter, baka ka ng batas. Di ba nasopla siya? Yun nga po Anyway, tignan nyo kasi may lumabas na tao, may detalye. Hinarap niya yung mukha niya. Sinasabi niya, ganito, ganon.
O tignan ninyo kung tama o hindi. Duty nyo yan. Nag-iimbestiga kayo eh. Lahat tignan ninyo. Hindi yung sasabihin nyo, basta tugma doon sa narrative nyo na hanggang kay Saldico lang yan, yun lang ang paniniwalaan nyo. Pag lumalampas na kay Saldico, ayaw nyo ng paniwalaan. So, may tao, may personal knowledge. Sinabi niya yung personal knowledge niya. Meron siyang mga yung mga yung mga ebidensya to corroborate yung sinasabi niya. Credible yan. Kahit hindi under oath yan, may tungkulin ang ombudsman, may tungkulin ng Blue Ribbon. Tingnan yan kung saan ang pagtutunguhan yan. Yun. Ganon din yung kay Aimee na sinabi doon sa rally. Yan ang problema kasi. Basta hindi tugma sa narrative nila, incredible yan. Ang tindi nitong gobyernong ito, mas gusto pa nila ng kasinungalingan kesa sa katotohanan. Hindi po ganoon. Paanong maniniwala ang taong bayan sa inyo kung ganyan kayo? Ang nangyari kasi parang ganito sasabihin nila, paano masasangkot si Pangulong Marcos dyan? Siya nga ang nag-blow ng whistle. Hindi po yun unusual. Di ba nakikita natin sa mga ibang pangyayari, may gumawa ng krimen, pagkatapos siya pa yung tumawag ng pulis, nagturo siya ng iba, ipi-frame up niya. Ganun po yun eh. Pag ikaw ay may danger na mahuli ka sapagkat sa sunod-sunod na pagbagyo, yung ibinida mong 5,500 flood control projects ay nadiskubreng walay pala. Naging mukhang ghost project mapupunto ka na pala. ko. Mukhang siya nasisisi, di ba? Siya ang pinagtatawanan. Nag-umpisa yan dyan eh. Never mind yung conjecture na isinumbong sa kanya ng State Department o kung anong ek-ek ni Guanzon dyan. Na ito puro haka-haka lang naman yun eh. Ito ang facts. In-announce niya nung nakaraang SONA na may 5,500 flood control projects. Natatandaan po ninyo yun, mga kababayan. Natatandaan mo yun, Manang Juby? Yes po. Di ba? Okay. After a week or so, bumaha. Kasi bumagyo. Sunod-sunod na bagyo. Parang pinarusahan. Oo, parang pinak-check siya ng langit. Di ba? So sabi niya, eto na yung new normal. Dapat climate change, di ba? Nagpapalusot na siya. Okay. Inisisi na. Tuloy-tuloy ang pagbaha. Di ba? Lagi siyang niloloko. Nasaan yung 5,500 flood control projects? Inisa-isa. Nawawala. Doon nagkakagulo na. Inunahan na niya para hindi siya masisi. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Wala pala yung flood control projects. Yun, and then, eto pa, paano mo sasabihin na si Marcos ang nag-blow ng whistle dyan sa insertion na yan? Pagkatapos noong lumabas yung GAA, si Pangulong Duterte sinabi na may mga blanco rito. Ayun. Kami, sinabi na namin may mga insertion dito. Nagdemanda kami, pinanindigan namin. We put our money where our mouths are. Pumunta kami sa ombudsman, sinabi namin, demanda nyo si Martin, demanda nyo si Saldi, demanda nyo itong mga congressmen na to. Sapagkat nag-insert sila. What happened? Wala namang nangyari. May pumunta pa sa Supreme Court. Nag-hearing pa dyan sa insertion, di ba ga? Pagkatapos sasabihin niya siya ang nag-blow ng whistle, iba nag-blow ng whistle, naipit na lang siya. Anyway, totoo po yung mga tambay. Totoo po yung mga tambay, di ba? Si dating Pangulong Duterte po, di ba? At ang grupo po nila Congressman Ungab, di ba? Si Atty. Topacio, sila Atty. Vic, at marami pa. Ay talaga pong sila po ang nagsabi po ng napakarami pong anomalya, korupsyon, hindi po ba? Sila po, ang dating Pangulo, talagang sinasabi po yan, lalo-lalo po yung blanco. Yung mga blanco po ng mga isang damukal na insertion sa GAA. Hindi po ba? At pinatunayan din po yan ni Representative Erese ng Caloocan na grabe po ang ginawa po nila insertion dyan. Di ba? Yung 2023 na GAA ay meron po silang isiningit po dyan na hindi po bababa sa 300 billion plus. At ang 2024 po
ay hindi po bababa sa 500 billion plus. At ang 2025 po ay 473 plus billion ang mga naisisingit po nila na mga insertion. Kaya po hindi po siya ang whistleblower. Matama, siya po ay isang magnanakaw umano at meron pang karga-karga na pulburon, mga kabayan. Kaya po yan, binanatan ng ating attorney, si Attorney Topacio, lahat po sila. Si Tito Soto na naging Google na raw po. Naging Google na, Google Boy. Matambay, kasama ni dating Congressman Dan Fernandez ang original Google Boy. At ganoon na rin po, ang tinatawag po na pink, hindi na po, pink ribbon committee na po, hindi na po blue ribbon. Pink ribbon na raw po. Ito pong si Google, tinawag din pong Google Senator. Ito si Ping Lacson at si Google Senator Tito Soto. Dahil nga po, nakikita naman po natin yung sabwatan po nila. At nakikita po ni Atty. Topacio, lagi na lang po saldi ko po. Pagka lumagpas na po kay saldi ko, ay iba na po ang narrative nila. Iba na po ang narrative nila. Iba na po. Kailangan po hanggang kay saldi ko. Pero, si Saldico, mga tambay, ay napakarami po nito na nalalaman. Dahil yan po ay bata po nila yan. Kanang kamay nila yan. Bata-bata nila yan. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa po nila, house show na lang po ito. Sorsuela. Mga bayan, pinagtatakpan lang po nila na gamit po ang pera ng taong bayan dahil sa dami ng ninakaw nila umano, male-maleta na pera ang ninakaw nila, bilyon-bilyon, yun na lang po ang nagiging tagapagtanggol nila umano. Yung pera. Kasi lahat po ngayon ay nasusuhulan nila umano. Pati po ang nananatili pa hanggang ngayong mga tulog umano. Ang ating mga men in uniform. Lalong-lalo ang mga general na nakikinabang yata sa mali-malitang pera na ninakaw nila umano. Hindi po ba? Kaya nga nagkakandaleche-leche ang ating bansa. At aminado po dyan si Atty. Topacio. Lahat po ng sangay ng gobyerno natin ay wala na po katiwa-tiwala ang taong bayan. Wala na po. Wala na po silang respeto na nakukuha sa taong bayan. Dahil nga po talamak na po ngayon ang korupsyon na ginagawa nila sa ating bansa. Mga kababayan. Thank you po sa inyo, Atty. Topacio. Napakaliwanag po at napakalinaw po ang inyo pong paliwanag sa amin at naintindihan po namin na talaga ang ginagawa po ng gobyerno ngayon, lalo-lalo pong binagong ang Pilipinas na tinatawag pong bangag at bonget ng kanyang ating, mga bayan, ay talagang saan ka ba nga naman nakakita, no? Saan ka nakakita? Yung mismo na Commander-in-Chief para lang po masabi na siya po ang nagbunyag, mga tambay, at siya po ang magiging whistleblower, mga tambay, ay siya na po, inunahan niya na. Mahiya naman kayo! Hindi po ba? Yung 5,500 flood control na tinesting po, di ba? Pinakcheck po siya ng may kapal ng Panginoon na talagang po puro kasinungalingan ang ginawa po nila at puro pagnanakaw umano. Hindi po ba? Pinakcheck po at napakarami pong dahilan nila riyan. Di ba? Climate change at kung ano-ano pa. At binangga pa ng barko. Hindi ba? Napakarami lang mga palusot dyan. Binangga raw ng birds. Yung may hila sa barko. Ang bumangga raw po sa mga flood control. Kaya raw po nasira. Katarantaduhan niya. Tapos nung malaman natin, halos ghost project pala. At sila lang pala ang kumita at naibulsa at naisaksak sa maleta ang pera ng taong bayan. At pinaghati-hatian nila umano. Hindi po ba? Mabuhay po tayo dahil swerte tayo dahil hindi tayo inanod ng baha. Doon po sa pinagagawa nilang kawalangian. Napakaswerte natin at buhay po tayo. Pero yung mga kababayan natin na hindi sinuwerte, mga kababayan, yung po, sila po ang talagang nabigyan po ng napakasakit na ginawa nitong mga hayop na ito, itong mga demonyo na ito. Dahil po sa kasakiman, gahaman sa pera, taong bayan po ang namamatay sa kanilang mga proyekto na ipinagmamalaki po sa atin taon-taon. Binubuhusan po nila ng budget yan. Pero sa kabila nun, pinapatay pala tayo ng kanilang proyekto.
sa kabila nun binubulsa naman nila ang pera natin, mga kababayan. Yan po mga kababayan, thank you po sa inyo. Atty. Topacio, mabuhay po kayo at syempre po, lagi po sana kayong ingatan ng may kapal sa kapahamakan. Dahil kayo rin po ay binibigyan din po kayo ng problema at issue at di po ba nasama na rin kayo doon sa pinaplano po nila na kayo po ay kasuhan, hindi po ba? Kakasuhan rin kayo ng rebellion at inciting to sedition, hindi po ba? Kasama po si Atty. Topacio dyan, mga kabayan, dahil nagpapakalat daw po ng sinasabing Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Yan daw po ay kakasuhan na yan. Ayon po kay DILG, John Vic Remulla, mga tambay, kapatid ni Boying, si Remulla. Hindi po ba? At yung mga magkapatid na yan, isang damukal din po ang confidential fund yan. Katulad ni Boying. Nung panahon ni Boying, na siya po DILG secretary, ay hindi po bababa sa 1.5 billion ang naging confidential fund yan. Busog na busog po sila sa pera ng bayan. Ibang klase, no? Napakarami naghihirap, mga kabayan, at napakarami nating kakulangan, lalo-lalo sa ospital. Wala tayong mga maraming benepisyo sa ospital, pero sila, nagkakamal sila ng salapi. Ibang klase itong mga hayop na ito, umano. At thank you po mga kabayan sa mga nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok, at sa ating mga subscribers, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At mag-ingat po tayong lahat mga kabayan. At syempre po, tiis-tiis po tayo. Tiis-tiis lang po. At makakabangon po muli ang ating bansa mga kabayan. Tiis-tiis lang po. At dadapo rin po. Dadapo rin po ang agila ng Mindanao sa Malacanang para po sila po ay sinasabing mapanagutan nila ang kanila po mga pinagagawa sa sambayan ng Pilipino at sa sambayang Pilipinas. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.